Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-30 kabanata ng unang aklat ng Samuel, kung saan makikita po natin ito from breakdown to breakthrough. Ano po, kapag parang nawala na ang lahat, doon magsisimula ang pagbabalik kung marunong tayong bumalik sa Diyos. Ayan, so bago tayo magpatuloy, tayo muna'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. So verse 1, makikita po natin dito, ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Siklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga sina David, sunod na ang buong bayan at wala ang kanilang asawa at mga anak. Ayan, makita natin pagdating ni David sa Siklag, sinunog ang lungsod, kinuha ang asawa at mga anak. Walang patay, pero lahat nawala, no? Minsan, hindi ka nawasak, pero parang kinuha ang lahat sa'yo. Ano po? So, verse 4, sabi dito, dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iiyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Binihag din ang dalawang asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan, pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit, dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ayan, dito makikita natin, umiyak sila hanggang wala ng lakas. No? Ang masakit, gusto na siyang batuhin ng sarili niyang mga tauhan. No? Grabe, hindi lang naman sila yung nawalan, even naman si David nawala din yung asawa niya, yung mga asawa niya, no, even lahat ng mga nandoon, ano po, pero bakit gusto siyang batuhin ng mga tao na nakasamahan niya, no? Ito po yung reality. Yung mga kasama mo, pwede rin silang maging kalaban mo or maging laban sa'yo, pero makikita natin dito si David ay nagpalakas sa Panginoong Diyos. Ayan. Ano yung turning point na makikita natin? Hindi siya nanatili sa depression. Bumalik siya sa Panginoon. Kaya, kapag wala nang natira sa iyo, siguraduhin mong hindi nawawala ang connection mo sa Panginoon. Verse 7, sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo, maabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. So ayan, makikita po natin yung pangyayaring ito, hinanap pa rin ni David ang Panginoon, tinawag niya si Abiatar, yung pari. Nagtanong siya, hahabulin ko ba sila? Sagot ng Diyos, humabol ka, maabutan mo sila, mababawi mo ang lahat. So ayan, dito makikita natin, ito ang nawala sa chapter 27, no? Ngayon, bumalik si David sa pagkonsulta sa Diyos. Kasi sa chapter 27, nakita natin, hindi siya kumonsulta kay Lord, Pero dito, bumabalik siya, nagkukonsulta siya sa Diyos. Kaya, hindi pa huli ang lahat para bumalik sa tamang proseso. Nagkasala ka man, nalaman mo nagkamali ka, still, meron pa tayong pagkakataon, na bumalik sa Panginoon. So, verse 9, hinabol nga ni David ang mga Amalekita, kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit, pagdating doon, 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan, may nakita silang isang kabataang Ehipsyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol na pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni umiinom. Tinanong siya ni David, sino ang Panginoon mo at taga saan ka? Ako'y Ehipsyong alipin ng isang Amalekita. Iniwan na ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na akong may sakit. Nilusob po namin ang teritoryo ng mga Kereteo sa timog ng Juda
at ang teritoryo ng angka ni Caleb. Sinunog pa po namin ang buong Siklag. Sa tulad nito, maaari mo ba kaming samahan sa mga tulisan na iyon? Tanong uli ni David, kung ipapangako po ninyo sa akin na sa pangalan ng Diyos na ako'y hindi ninyo papatayin ni ibabalik sa dati kong Panginoon, ituturo ko sa inyo ang lugar ng mga Amalekita, sagot ng Ehipsyo. Ayan, grabe no? So dito makita natin sa daan, may nakita silang Egyptian servant na iniwan ng Amalekites. Ano po? Alam niyo po, itong pangyayari na to ay isang malaking pagkakamali para sa mga Amalekita kasi noong mga panahong yon, kapag merong silang mga alipin na kailangan iwan, talagang pinapatay nila yon kasi kapag hindi nila pinatay, pwede silang maituro kung saan sila naroon. Pero ito po ay hindi nila ginawa. So, masasabi natin ito ay isa sa paraan ng Panginoon para mahanap din ni David ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya. Diba? So, ganun ka-amazing si Lord. Ano po? Tapos, dito makikita din natin na pinakain nila at siya ang naging susi na mahanap yung kalaban. And, dito makikita po natin na kahit galit na galit si David, syempre, ikaw ba naman makuha yung mga mahal sa buhay, tapos winasak pa yung kampo nyo, tapos malalaman mo na yung taong tinutulungan mo, pinapakain mo, isa pala siya dun sa kasama. Pero grabe yung wisdom at self-control dito ni David kasi hindi niya talaga pinagana yung kanyang emosyon. Kasi kung pinagana niya yung emosyon niya, automatically hindi niya rin makukuha yung sagot. Kaya tandaan natin, kailangan yung self-control at yung wisdom, dapat ahead siya sa ating emosyon. And makikita natin, minsan ang sagot ng Diyos, hindi siya dramatic, kundi simpleng divine connection. Ang galing ng Panginoon. 16. Yan. Itinuro nga ng alipin ang kampo ng mga Amalekita. Nakita ni na David na kalat-kalat ang mga ito. Sila ay masasayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Filistea at Juda. Kinaumagahan, lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ang kanilang mga kamelyo. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila ay walang nabawas, matanda't bata, maging sa kanilang mga anak. Nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. At sinamsam pa ni na David ang mga tupa, mga baka at mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila ito ang samsam ni David. So dito makikita natin yung total recovery. Inabutan nila ang mga Amalekites na nagse-celebrate. Ayan, ganyan yung mga kaaway. Grabe sila mag-celebrate. Nilusob sila ni David at ang resulta, walang nawala. Lahat ay nabawi. In fact, meron pa silang mga nakuha. Hindi lang partial o sa halip ay total restoration, Kaya kayang ibalik ng Diyos ang lahat, mga nawalang opportunity, mga nasirang relasyon, tsaka mga nasayang panahon. Actually, nakita din natin dito na hindi lang ibinalik ni Lord. Actually, meron pa silang nakuha na higit doon sa dapat ay sa kanila. So napakaganda po ng story na to. 21, nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi kasama dahil sa matinding pagod at sila ay kinumusta niya. Sa mga nakasama ni David ay may mga makasarili at maramot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Ibigay na lang natin sa kanilang asawa at mga anak at paalisin na natin sila. Ngunit sinabi ni David, hindi tama iyan, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay pinagkaloob sa atin ni Yahweh. Iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa
Sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Kaya pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat, maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Mula noon iyon ang naging patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam at ito'y sinunod ng buong Israel. So ang galing, no? Yung 200 na naiwan, dahil pagod na pagod sila, binigyan pa rin sila ng bahagi. Ano po? Though may mga gustong hindi sila bigyan, pero si David, pareho pa rin yung bahagi na ibinigay sa kanila. Dito makikita natin, no, yung biyaya ng Diyos, hindi lang para sa malakas, kundi dapat para sa lahat. Grace is not earned, it is given. So dito makikita natin yung reflection, yung image, yung character ni Jesus, no, na kahit sabihin mo na mahina ka o sobrang dami mong kasalanan, still yung biyaya niya is same na ibinibigay sa lahat. So verse 26, nagpadala si David ng gifts sa elders ng Judah. Dito, from loss to overflow. Ano po? Kasi nawalan sila, tapos ngayon biglang nag-overflow naman sila, no? Kaya kapag pinagpala ka ng Diyos, dapat maging daluyan ka rin ng pagpapala. Kasi sometimes, alam nyo, ang pinakamahirap sa tao, pag sila ay nakakaranas ng matinding pagpapala, parang take lang ng take, parang tingin nila, ay deserve ko to, ganyan. Pero, ang tunay na may relasyon sa Panginoon, hindi mo itinuturing yung pagpapala na para sa'yo lang, kundi dapat magiging channel ka, no, ng mga pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Maganda po yung mga lesson na natutunan natin sa kabanatang ito. Una, loss is not the end. No, maaring nawala ang lahat, but hindi pa tapos ang kwento. May isa pa natin makikita dito, strengthen yourself in the Lord. Huwag mong palakasin yung sarili mo sa ibang tao, kundi kay Lord. Kapag walang ibang magpapalakas sa'yo, ang Diyos, kailangan natin siyang lapitan. Siya dapat yung ating tatakbuhan. Another thing is go back to God's direction. Ang comeback nagsisimula sa tamang tanong sa Diyos, no? Hindi sa tao. No? Kasi pag sa tao, pwede kang ma-mislead ulit or pwede niyang sabihin na okay ka lang dyan. Pero pag kay Lord, talagang ituturo niya sa iyo yung tamang daan. Another thing, God restores completely, hindi lang kalahati, no? Hindi 1/4. Kaya niyang ibalik ang lahat. Kaya dapat kay Lord tayo lalapit. And tandaan natin, grace is for everyone. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang yan para sa malakas. Hindi lang yan para sa mababait, no? Kundi para po sa lahat. Kaya tandaan natin, ang Diyos hindi lang siya restorer. Ginagawaan niyang mas maganda yung ending kaysa sa simula. Kaya sana po napagpala tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli, God bless everyone and to God be all the glory.